Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong tulutang mapangyari ang kahiyupang gagawin sa akin ng lalaking ito. Iligtas niyo po ako, Diyos ko. Hindi mo kami pwedeng saktan lang. Siya Lloyd ang mangkukulam. Mananagot ka kay Aling Amalia. Ang mga mata niya. Natatandaan ko siya. Siya yung nakita ko. Dun sa koral. Anong sinasabi mong kasalanan? Pero sino ka ba talaga? Pamangkin? Hindi ko kayo kinikilalang mga pamangkin. Ang anak ng hampas lupa kong bilas. Mabubunyag lahat ng kasamaan mo. At mananagot ka sa lahat ng ito! Sino nga ba ang tunay na aswang? Ang mga nilalang na nagtatago sa dilim o ang mga taong nagtatago ng dilim? Kumusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Ang kwentong ibabahagi natin sa araw na ito, kwentong padala ng isa sa ating mga giliw na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Itago na lamang natin siya sa pangalang Azel, 19 na taong gulang, panganay na anak ni Terso at Elena Di Ocampo. Siya ang nag-aalaga ng kapatid niyang si Jomel, 10 taong gulang. Matino at mabait si Jomel, pero syempre makulit din tulad ng ibang bata sa edad niya. Nangyari ang nakatatakot na kwentong ito matagal na. Sa isang liblib na nayon, isang madilim na umaga, nayanig ang buong lugar sa nakapangingilabot na trahedya. May sasakyang dumurog sa malaking puno ng akasya sa tabi mismo ng malalim na ilog. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! May aksidente rito! Gising na ang mga tao. Hindi na ako pwedeng magtagal rito. Baka may makakita pa sa akin. Ay, kumuha kayo ng tubig! Nasusunog ang unahang bahagi ng sasakyan! Ay, delikado kung sasabog yan rito sa kabayan! Bilisan ninyo! Abay, magsikilos kayo! Ay, bilisan nyo! Tabi! May dala akong tubig! Bubuhusan ko! Ay, salamat naman! Wala nang apoy! Ay, nako! Eh, tingnan mo kaya doon sa loob. Baka may mga tao sa loob! Ay! May babae at lalaki sa likuran! Pero wala yung driver! Ano? Wala! Imposible! Saan napunta ang mga yon? Ay! Dugo ng front seat! At puno ng bakas ng nakatatakot na pag-atake ng isang hayop! Ay, nako! Ay, kaya siguro sila na aksidente dahil sa pag-atake ng nakatatakot na nilalang! Ay, ano nang gagawin natin? Ay, tatawag na ako ng mga polis. Kailangan ma-report ang insidenteng ito. Helena, kung nakinig ka lang sana sa akin. May nakita akong tao sa bandaron! Tingnan niyo siya! Siguro siya ang may gawa! Ha? May nakakita sa akin. Kailangan ko nang makalayo. Ay, nako, kalalakihan! Oh. Habulin nyo! Sige, natin. Para hindi Tara. makatakas! Hoy, Bilisan sige! ninyo! Habulin natin! Habulin natin! Oh, Diyos ko. Ay, baka ang aswang na yun. Marahil. Maaring siyang may kagagawa ng pagkamatay ng mag-asawa. Oh, pwede. Mag-ingat kayong lahat, mga kapitbahay. Muli na namang umatake ang aswang. Ang mga taong ito ang unang naging biktima. Nasa paaralan ang magkapatid nang kumalat sa buong bayan ang nangyari sa mga magulang nila.
Hindi nila inaasahan na biglang ipatatawag sila sa guidance office 1 oras bago ang uwian. Dumating si Lloyd ang umiiyak habang yumayakap sa mga pamangkin. Gulat sila nang pumasok ang 2 kabaong sa harapan nila. Nakatayo lamang sila doon. Hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. Inilatag magkatabi ang mga kabaong sa sala nila. Binuksan ng mga tao, isa-isa ang takip ng mga kabaong. Nang nilapitan na nila para tingnan kung sino ang nakalagay doon, doon nila nakita kung sino talaga ang mga namatay. Mama? Papa? Diyos ko, ano to? Anong nangyari sa kanila? Naganap ang aksidente habang nasa biyahe sila papunta sa isang business trip. Isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw sa kanilang sasakyan. Bumangga sila sa isang malaking puno ng akasya. Tinangay ng hindi pa nalalaman nilang driver at naiwang wala ng buhay si Kuya Tirso. Katabi ang mama niyo. Wala nang nakapagligtas sa buhay nila dahil gabi pa lang naganap ang aksidente. Paano niyo po nalaman ang lahat ng iyan? Yan ba ang ulat sa inyo ng mga pulis? Oo, Hazel. Pinuntahan ko ang pinangyarihan ng aksidente. Kitang-kita ko ang nakakatakot na bakas ng halimaw sa sasakyan. Ang driver's seat, puno ng dugo. Parang may mali. Yung driver lang talaga yung pinunteriya. Tia, sila mama at papa ho ba? Ano ang itsura nila nung matagpuan sa loob ng sasakyan? Sugatan sila. May bahagi ng mga salamin na bumaon sa kanilang katawan. At magkahawak kamay silang namatay sa likod na bahagi ng sasakyan. Ate, totoo ba talagang lahat ng ito? Hindi ba ito isang panaginip lang? Jumel, Ate, hampasin mo nga ako. Kurutin mo ang mga braso ko. Gusto kong magising sa bangungot na to. Hindi pa patay sila mama at papa. Hindi pa sila patay. Jumel, gustuhin ko mangisipin na panaginip lang ito. Pero hindi. Totoo ang lahat ng mga nakakita mo. Totoong wala na sila mama at si papa. Mama, papa, gumising po kayo dyan. Huwag niyo kaming iwan. Mga bata, ang mabuti pa siguro, magbihis na muna kayo ng inyong uniforme para naman maging komportable kayo. Mamaya lang, marami nang darating ng mga tao. Nakakahiya naman sa mga bisitang pupunta. Ate, dito lang ako. Ayokong iwan sila papa. Mas naisip pa nila talaga ang bagay na yan. Hindi man lang nila naisip ang nararamdaman na. Ano ba? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? Marami sa mga kasosyo ng inyong magulang ang pupunta rito. Kaya sige na, pumasok na kayo sa loob ng kwarto nyo at magbihis. Makinig kayo sa akin. Ate, Sige na, Jumel. Sumabay ka na sa akin. opo. Pinagod pa ako. Susunod din naman pala. Dumating na ang mga kilalang kasosyo ng mag-asawa tulad ng inaasahan ni Hazel. Si Tia Loida ang humarap sa mga taong nakikiramay. Sila namang magkapatid, nakaupo lamang sa sulok, tulala, habang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanila. May mga nagdala ng pagkain, may mga nag-alay ng dasal, pero para kay Hazel at Jomel, parang malayo ang lahat ng nangyayari. Hindi pa rin nila matanggap na wala na ang kanilang mga magulang. Sa araw ng libing, hindi na nila napigil ang pag-iyak dahil sa sobrang lungkot.
Yun lang ang huling araw na makakasama nila ang kanilang mga magulang. Habang ibinababa ang mga kabaong, yakap-yakap ni Hazel ang kapatid niyang umiiyak. Kinabukasan, sinabi sa kanila ni Loida na may mahalagang bisitang darating. Ate, pwede bang ikaw na lang ang humarap kila Tiang? Jumel, hindi pwede. Darating ang abogado nila, Papa. May mahalagang bagay raw na sasabihin sa atin. Ate, wala naman akong alam sa mga ganyan eh. Ikaw na lang po. Kung pwede. Ganito na lang. Sumama ka muna sa akin saglit. Kung pwedeng hindi ka na makinig, saka kita pababalikin sa kwarto mo. Sige po ate. Hazel? Jomel? Ano ba? Bakit ngayon lang kayo lumabas? Kanina pa nag-aantay sa inyo si Mr. Philip. Tara na sa salas. Dalian ninyo! Susunod na kami, Tia. Ate, ayoko kay Tiang Loida. Para siyang mangkukulam. Shh, ano ba? Huwag kang maingay. Baka mamaya marinig ka niya. Tsahin kong nakabihis nga. Maganda. Pero isang... Jomel? Anong nakakatawa? wala po. May naalala lang po kasi ako nang makita ko kayo. Siguro, nagagandahan ka sa suot ko. Tama ba? Opo, Tiang. Bagay na bagay po sa inyo eh. Bagay siyong itawag Tiang Loidang mangkukulam. Napakabait mo talagang bata, ano? Mamaya ka sa akin. Jumel, sabi nang huwag makulit eh. Ate, sinasabi ko lang naman kung anong totoo eh. Ano po bang gusto nyo? Magsinungaling ako? Tama na yan. Nasa harap na tayo ng bisita. Attorney Philip, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat. Sila na ba ang magkapatid? Yes, attorney. Attorney, ako po si Hazel, ang panganay na anak ni Tirso de Ocampo. May dalaga na palang anak si Mr. De Ocampo. Ilan taon ka na, Iha? 19 years old po, attorney. 2 taon pa. Tutuntong ka na rin sa legal age. Tungkol sa bagay na yan, ano bang mahalagang bagay ang ihahayag ninyo sa amin ng mga bata? Una sa lahat, tanggapin niyo muna ang aking pakikiramay sa inyong mga magulang. Andirito ako para sa usaping legal ng mga iniwang ari-arian, negosyo at yaman na dapat ninyo matanggap. Pero may tinatawag tayong incapacity to inherit outright. Incapacity to inherit? Wala kaming kapabilidad na makuha yun? Bakit? Attorney, linawin po ninyo. Hindi ko humaintindihan ang salitang sinasabi ninyo. Incapable kaming makuha ang aming mana? Hazel, makinig muna kayo sa ipapaliwanag niya. Wala siyang sinabing hindi niyo makukuhang pamana sa inyo ng mga magulang ninyo. May tamang edad lang na dapat ikonsidera. Tama ang tsaloyda nyo. Kayo pa rin ang legal na tagapagmana ng inyong mga magulang. Pero ang ibig sabihin ng sinabi ko sa inyong incapacity to inherit outright, nasasaklaw sa batas na ang mga anak na wala pa sa hustong gulang ay hindi maaaring humawak ng kahit anuman sa kanilang mamanahin hanggat hindi pa kayo tumutungtong sa edad na 21. At nakalagay din doon sa last will and testament na ginawa ng inyong mga magulang. Mamanahin nyo ng ganap ang mga property na inyong mamanahin kapag tumuntong na kayo sa edad na 21. At ang ibig sabihin lang nito, ako ang pinakamalapit na kadugo at kapatid ni Kuya Tirso. Ako ang pansamantalang mamamahala ng lahat. Tama po ba, attorney? Just to remind you, Miss Loida, mamamahala at hindi magmamayari. Oo naman, attorney.
Tatandaan ko ang bagay na yan. Ayon sa huling habilin ng mga magulang ninyo at sa batas, siya ang mangangasiwa sa lahat. Pero Feel na feel ko na sana. May pero pa. pansamantala lang ang lahat. Malinaw pa rin na nabanggit na wala siyang karapatang ibenta, isanla at ilipat ang pag-aari ninyo. Lahat ng kikitain, nakalaan para sa kapakanan ninyong magkapatid. Ate, pwede po bang lumabas muna po ako? Hindi ko naman po maintindihan ang sinasabi niyo eh. Nababagot na po ako. Attorney, pwede bang lumabas muna ang kapatid ko? Napakabata pa niya para unawain ang mga bagay na ito. Nandirito naman po ako para makinig at tandaan ang lahat ng mga habili nila mama at ni papa. Sige na, wala namang magiging problema dun. Eto, ibibigay ko sa'yo ang last will of testaments. Mas makabubuting basahin mo na rin maigi. Salamat po, attorney. May mga huling bagay lang pala akong ipaalala sa'yo, Miss Loida. Bago matapos ang pag-uusap natin, malaki ang magiging responsibilidad mo sa lahat ng ipamamahala sa iyo. Anumang irregular na bagay na gagawin mo sa mga mana at sa mga bata, maaaring grounds para makasuhan ka. Kaya hindi basta-basta ang mga bagay na ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, attorney. Konting bagay lang po, attorney. Ipaliwanag niyo po sa akin ng maigi ang lahat ho ng nakasulat sa huling bahagi ng papeles na ito. Sige, ako ang bahala magpaliwanag. Hindi ko inaasahan. Magiging interesado sa Isel na malaman ang lahat ng bagay sa mana. Kapag nagkataon, siyang magiging malaking hadlang sa lahat ng plano ko. Bakit ba kasi hindi pa sila namatay lahat? Nakakainis! Lumabas si Jomel sa hardin dahil sobrang bored na siya. Hindi siya sanay na nakaupo lang ng matagal sa isang sulok. Mas gusto niyang maglaro at mag-enjoy sa labas ng hardin kaysa makinig sa mga usapan na hindi pa naman niya maiintindihan. Habang naglalaro siya mag-isa, may nakamasid pala sa kanya mula sa isang sulok. Isang matandang babae na tahimik na pinagmamasdan ang masayang paglalaro ni na Jomel. Hindi napansin ng bata na may nanunood pala sa kanya hanggang sa naramdaman niya ang presensya nito. Nagulat pa nga si Jomel sa biglaang paglapit ng matanda sa kanya. Hindi niya inaasahan na may ibang tao pala sa hardin, pero mukhang mabait naman iyong matanda. Kaya hindi siya natakot ng gaano. Curious lang siya kung sino ito at bakit ito nandoon sa hardin. Iho. Abay mukhang masaya kang naglalarong mag-isa dito sa labas. Opo, ayoko po kasi sa loob eh. Puro problema ang pinag-uusapan nila. Problema? Tungkol naman saan? Hindi ko po alam eh. Tungkol po ata yun sa pagkamatay ni na mama at papa. At ang Chang Loida naman ang mag-aalaga sa amin. Ayoko pa naman sa kanya. Mukha siyang bruha. Naku, iho. Huwag kang magsasalita ng masama tungkol sa kanya. Bad yun. Mas bad siya. Lagi niyang inaaway nun ng mama ko eh. Tapos si papa, pinababayaan lang siya. Nakakainis. Ayokong kasama si Lloyd ang mangkukulam. Gusto mo bang ako na lang ang magbantay sa'yo? Pwede po ba? Ano pong itatawag ko sa inyo? Tawagin mo na lang akong Aling Amalia. Sige po, Aling Amalia. Naku, wag na. Sige, sisilip-silipin ko na lang kayo. Jumel, halika na. Tama na yung paglalaro mo. Hapon na. Halina po kayo, Aling Amalia. Ipapakilala ko po kayo sa ate ko. Ate, halika. May gustong makipagkilala sa'yo. Ha? Sino? Si Aling Amalia. Baho kong kaibigan. Hala, nasa na siya? Jumel,
Sinong ipapakilala mo? Wala ka namang kasama dito ah. Si Ali Amalia. Kausap ko lang siya rito eh. Bigla na lang siya nawala. Ay, nako, ikaw talaga. Kung sino-sino yung kinakausap mo. Ikaw lang naman ang nandito. Huwag kang sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. May kausap po talaga ako kanina pa. Tumigil ka na. Pumasok na tayo sa loob. Pagagalitan tayo ni Chang. Bilisan mo na. Ate, hindi po talaga ako nagsisinungaling. May kausap po talaga ako. Tumigil ka na sabi eh. Baka guni-guni mo lang yun. Ang aga-aga po. Tinatakot mo na agad ako. Naging busy si Tia Loida sa pag-aayos ng mga negosyo ng pamilya. Araw-araw siyang pumupunta sa opisina. Tinitingnan ang mga papeles. Kausap ang mga tauhan. Maya-maya lang, nagsimula na siyang magtanggal ng mga empleyado. Sabi niya, para makatipid daw sila sa gastos. Dumating din sa bahay ang isang lalaking nagngangalang Orlando. Sabi ni Tia Loida, siya daw ang bagong kanang kamay niya sa lahat ng trabaho. Hindi magugustuhan ni Hazel ang lalaking ito, pero hindi niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Laging nakatingin si Hazel kay Orlando tuwing nasa bahay ito. May hindi maganda siyang kutob sa lalaki. Pero dahil bata pa lamang siya, hindi na siya makaangal. Ang ginawa niya na lamang ay bantayan ang lahat ng galaw ng tiyahin niya at ng bagong tauhan nito. Sige, i-dribble ko muna to. Yan, para sa kabila, para sa kanan. Ikot, oops, lagot, nabasag ko. Anong ingay yan? Tia Loida, Nabasag ang mamahaling florera ko? Ano ba kasing ginagawa mong bata ka? naglalaro lang naman po. Naglalaro? Mukha bang playground itong loob ng bahay? Chang, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Pwes, halika rito. Halika! Tia, wag mo. Ano pong gagawin niya sa akin? Ikaw ang gagawin kong panlinis sa mga bubog na yan. Halika ka! Wag po. Maawa po kayo sa akin. Masusugatan po Yan ang ako. dapat sa mga batang katulad mo! Wag po. Chang! Chang! Anong ginagawa niya sa kapatid ko? Ate, Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Chang! Huwag niyong saktan si Jumel. Bata lang siya. Wala akong pakialam. Kahit na bata pa siya, hindi to playground. Tingnan mo, pinasag niya ang mamahaling florera ko. Wala kayong karapatang saktan ng kapatid ko. Mga gamit lang yan. Napapalitan. Jumel, nasaktan ka ba ha? ayos lang po ako, ate. Aber, sino sa tingin mong dapat kong papanagutin sa pagkabasag niyan? Ikaw? Kaya mo bang gawin yun? Kung kinakailangan, sige. Ako ho ang aako ng lahat. Huwag niyo lang saktan si Jumel. O sige, para maranasan mo ang parusang ibibigay ko sa'yo. Dalhin mo yung nabasag na florera sa labas ng bahay at doon mo simulang buuin. Huwag kang papasok hanggang hindi mo natatapos yan. Ho? O hindi ba? Gusto mong akuin ang kasalanan ng kapatid mo? Hayan, gawin mo ang pinapagawa ko. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Ano pang hinihintay mo? Pasko? Matagal pa yun. September pa lang. Kaya kumilos na kayo. O baka gusto ninyong tawagin ko si Orlando para siyang magbuhat niyan. Hindi na po kailangan. Kami na lang ang gagawa. Nagtulungan na lamang ang magkapatid na ilabas ang mga nabasag na florera. Nahihirapan pa sila sa pagbubuhat dahil malaki at mabigat ang mga ito. Mas delikado pa. Maraming matatalas na bubog na baka makasakit sa kanila. Ilang beses nang muntikang masugatan si Jomel, pero lagi siyang iniingatan ni Hazel. Umabot na ng hapon, pero hindi pa nila natatapos ang kahit kalahati ng kanilang trabaho. Papadilim na ang kalangitan at mukhang uulan pa ng malakas sa labas. Pagod na rin ang magkapatid,
Kaya hindi na nila natiis na umupo saglit para magpahinga. Habang nakaupo sila, nagsimula ng kumulog ang kalangitan. Nakita ni Jomel ang maitim na ulap na papalapit. Natakot na siya na baka maulanan sila habang nasa labas pa sila. Gusto na niyang pumasok sa loob ng bahay pero ayaw pa ni Hazel dahil baka pagalitan siya ng tiya Loida niya kung hindi nila matatapos ang kanilang trabaho. Ate, pagod na ako. Pumasok na kaya ako sa loob? Tingnan mo po, uulan na. Sige na, mauna ka na lang. Ako nang bahala dito. Yoko ate, paano ka? Sige na, kaya ko ng sarili ko. Kahit nga ang totoo, napapagod na ako. Pero tatapusin ko to. Hala, umuulan na ate. Hindi pwedeng huminto. Pag-iinitan kami ni Chang. Lagot na. Nagiwa-hiwalay na naman ang florera dahil sa lakas ng ulan. Ate, tama na yan. Malakas na ang ulan. Teka, sandali. Itutuloy ko pa rin ito. Hala, inimatay si ate. Ate, gising! Bumangon ka po dyan! Malakas ang ulan! Tulong! Inimatay si ate! Jumel! Jumel! Aling Amalia, andito po kayo? Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito sa ulanan? May kaparusahan sa amin si Chang. Kaya kami nandito. Tulungan niyo po akong buhatin si ate. Sige na, ako na ang bahala sa kanya. Pumasok ka na sa loob. Opo. Parang nilalagnat si Hazel. Kailangan niyang makapasok sa loob ng bahay at makapagpalit agad ng damit. Anong nangyayari rito? Bakit walang malay yan? Bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Nagkaganyan siya nang dahil sa kagagawan mo. Sino ka bang matanda ka? At anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Bitiwan mo ang pamangkin ko. Chang, wag po. Kundi dahil sa kanya, hindi may papasok si ate Hazel rito. Nawalan po siya ng malay. Oh, masama nga ata ang lagay ni Hazel. Magkakaproblema pa ako kung lalala ang lagay niya. Busy akong tao. Hindi ko siya magagawang alagaan. Sige, papapasukin kita ngayon. Pero hindi ka magtatagal. Ayoko ng estranghera. Ayaw talaga ni Loida na nandun si Amalia sa bahay nila. Pero wala siyang mapagpipilian dahil may sakit si Hazel. Hindi niya gusto mag-alaga mismo sa pamangkin niya. Kaya tinanggap na lamang niya si Amalia. Pero temporary lang. Gabi na nang maisipan niyang tingnan sa bintana yung florera na binubuo nila kanina sa labas. Nagulat siya nang makitang buo na ito. Nakapagtataka dahil napakalakas ng ulan kanina. Imposible namang natapos nila iyon ng ganong kondisyon. Mas lalo pang lumala ang masama niyang kutob sa matandang si Amalia. Pakiramdam niya may lihim itong itinatago. O may kakaibang kapangyarihang hindi natural yung nangyari sa florera. Kaya para hindi na lumala ang sitwasyon, bago pa man makagawa si Amalia ng kahit na anong hindi maganda, nagplano na kaagad si Loida. Tinawag niya si Orlando para gumawa ng paraan na mapalayo ang matanda sa bahay nila. Gusto niya ang dahilan para makalis ito. Halika nga rito, babae ka! Ano ba? Bitawan mo ko! Saan mo ba ako dadalhin? Loida!
Ito na matanda. Sige, kapkapan mo. Dalian mo! Teka, huwag mo akong hawakan! Napakabastos mo! Kung ako sa'yo, huwag ka na magreklamo. Walang magtatanggol sa'yo dito. Itigil mo ginagawa mo! Irereklamo ko kayo sa pulis! Tama. Magpatawag tayo ng pulis. Kasi may nakuha ako sa bulsa ng damit niya. Teka, ano yan? Loida, tingnan mo. Isang alahas. Mukhang galing to sa pamangkin mo. Paanong napunta yan sa bulsa ko? Wala akong kinukuha. Ikaw na lalaki ka. Patibong mo lang ang lahat ng ito. Sige na, Orlando. Palabasin ang matandang yan. Bitiwan mo na ako. Ano ba? Itigil niyo yan. Bakit siya naririto? Angel, bakit ka bumangon? May sakit ka pa, di ba? Kaya ko na ang sarili ko. Chang, anong ginagawa niyo sa kanya? Pinapalayas ko siya. Isa siyang magnanakaw. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko alam kung saan nakalagay yan. Huwag mo nang hintay magpaliwanag pa yan, Orlando. Palayasin ang magnanakaw na yan. Bitawan niyo siya. Hindi siya magnanakaw. At ano? Kakampihan mo ang matandang yan? Hindi mo siya kilala. At hindi natin alam kung saan galing ang matandang yan. Oo, mahirap lang ako. Pero, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa kakarampot na halaga ng alahas na ibinibintang niyo sa akin. Baka sa'yo galing yan. Dahil ikaw ang may balak na nakawin yan at ibinibintang mo sa akin. Sa akin mo talaga ibibintang ang kasalanan mo, ha? Ang kapal na mukha mo, ha? Wag! Wag mo akong sasaktan. Tama na sabi. Chang, ano ba? Pagsabihin mo yung alila mo. Orlando, tama na yan. Ano? Ititigil ko? Matapos niya akong pagbintangan? Ano ngayon ang pakiramdam nang ibinabalik sa'yo ang maling paratang? Ikaw na matanda ka. Manahimik ka na. Kung ayaw mong pinagbibintangan, umalis ka sa pamamahay namin. Hindi siya aalis dito. Anong sinabi mo? Subukan niyong paalisin ang matandang yan. Mapipilitan rin akong paalisin niyang Orlandong tauhan mo. Paano naman siya nadawit dito? Baka lang nakakalimutan mo kung sinong may kasalanan ng pagkakasakit ko. Isa pa, walang ibang nag-asikaso sa akin, kundi dahil sa matandang yan. Kung may nangyari sa akin hindi maganda, idadawit kong pangalan mo. Sasabihin ko kay attorney ang kapabayaan mo. Sinusubukan niya talaga ako. Nakakapikang babaeng ito. Ma'am Loida, anong gagawin natin? Manahimik ka na muna, Orlando. Sa paraan ng pagbabanta mo, may gusto akong hilingin. Ano naman yun? Kukunin ko ang matandang yan na bago kong katiwala dito sa bahay. Nag-aaral kami ni Jumel. Kaya hindi namin magagawa ang mga gawaing bahay na ipag-uutos mo sa amin. Siya? Ayoko sa kanya. Pinayagan ko lang siyang pumasok rito dahil may sakit ka. Hahanap ako ng iba. Huwag lang ang matandang yan. Kung ayaw mo sa kanya, ayoko rin kay Orlando. Kung ayaw mong pumayag sa kondisyon ko, wala sa kanilang dalawa ang makakapasok sa pamamahay namin. Kung hindi lang talaga bawal manakit ng bata, kanina pa kita nasampal na babae ka. Sige, pumapayag ako. Pero sa isang kondisyon, hindi ako magpapasahod sa matandang yan. Wala akong ibabayad sa kanya. Kung ang pagpapasahod sa akin ang pinoproblema mo, walang kaso sa akin yun. Kaya kong magtrabaho nang walang perang kapalit. Mukhang wala ho tayong magiging problema. Chang, hindi na aalis dito yung Orlando mo. At hindi na rin aalis dito ang matandang gusto ko. Oo na, kung yan ang gusto mo. Angel,
Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Ako nga pala si Aling Amalia. Aling Amalia, ako hong dapat na magpasalamat sa iyo. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ho bubuti ang lagay ko. Isa pa ho, hiniling to sa akin ni Jomel. Hindi ko kayang tanggihan ng kapatid ko. Maayos naman ang unang linggo ng trabaho ni Amalia sa bahay nila. Madali niyang nakasundo si Hazel. Mabilis din niyang naintindihan ang mga gawaing ibinigay sa kanya. Tuwing umaga, maaga siyang bumabangon para magluto ng almusal. Tuwing hapon naman, naglilinis siya sa buong bahay. Isang gabi, nagising si Hazel ng madaling araw dahil nauuhaw siya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa dilim, may naaninag siyang figura na mabilis na lumabas ng bahay. Nakapagtataka kasi, napakabilis itong gumalaw kahit madilim ang paligid. Sinundan niya ito ng palihim para tingnan kung sino yun. Pero hindi pa man siya nakalalayo, nawala na agad sa paningin niya ang figura. Kinabahan tuloy siya at napaisip na baka guni-guni lamang niya ang nakita. Bumalik na lamang siya sa kusina para kumuha ng tubig. Habang nagbubuhos siya ng tubig sa baso, naisip niya kung sino ang nakita niya ng mga oras na noon. Saan kaya nagpunta yon? At sino yung nakita kong lumabas? Ang bilis naman niyang nawala. Hazel! Ay! Aling Amalia! Kayo ho pala! Ginulat niyo ho ako! Oh, bakit ba? Parang nakakita ka ng multo. Nasa labas po ba kayo kanina? Paano ho kayo napunta dito sa kusina? Nasa labas? Hindi. Hindi ako lumalabas. Galing ako sa kwarto ko. Bakit? Ay, kung galing ka sa kwarto nyo, sino ho yung nakita ko kanina na lumabas ng bahay? Aba, anong malay natin? Baka ibang tao yun. Siguro nga ho. Huwag mo na lang yung intindihin. Baka guni-guni mo lang ang nakita mo. Siguro nga po. Baka dala lang ho ng pagod ko sa eskwelahan. Aling Amalia, ano ho yung tinitimplan nyo? Ang bango ho Parang amoy halamang gamot. Ito ba? Halika, tikman mo. Maganda ito sa katawan. Mainam ito sa'yo. Lalo na't kagagaling mo lang sa sakit. Talaga ho? Sige, titikman ko ho. Ang pait? Hindi ka talaga sanay uminom ng mga dahon-dahon, ano? Siguro nga ho, Aling Ami. Pero may kakaibang hagod sa lalamunan. Baka kapag nakasanayan kong inumin yan, masasanay na ho ako. Aba, talaga bang gusto mong masanay? Gagawang kita palagi. Sige ho. Hazel, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano ho yun? Handa ka bang pagkatiwalaan ako sa kahit anong mangyari, Iha? Bakit niyo po naitanong sa akin yan? Sa tono ho ng pagtatanong niyo, parang may hindi magandang mangyayari sa amin. Nag-aalala lang ako sa inyo.
sa paraan kung paano kayo tratuhin ni Loida. Para bang hindi kayo pamangkin kong ituring. Masanay na ho kayo sa tiyahin kong iyon. Mulat sa pool, nabuhay pa ang mga magulang namin. Ganyan na ho talaga siya. Ay kaya nga, Iha, mag-iingat ka. At lalong-lalo na sa lokong tauhan ng babaeng yon. Natatakot ako. Baka gawan kayo ng hindi maganda. Nako, subukan niya lang ho talaga. Dahil hindi ko siya uurungan. Huwag ho kayo mag-alala. Lagi po ako mag-iingat. Paano po? Babalik na po ako sa kwarto ko. Maaga pa po ang pasok ko bukas. Sige na. Ako nang bahalang maghugas ng mga pinanggamitan mo. Salamat ho. Magandang gabi ho ulit, Aling Amalia. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Unti-unting nararamdaman ng magkapatid ang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi lamang sa pag-aaral nila, pati na rin sa araw-araw nilang pamumuhay. Nagsimula nang maging mahirap ang lahat para sa kanila. Lalo na sa pagkain, mas lalo pang lumala ang kalidad ng mga ulam na inihahain sa kanila. Hindi masarap ang mga pagkain. Minsan parang hindi pa nga luto ng maayos. Dahil dito, unti-unti nang humihina ang pangangatawan nila. Nawala na din sila ng ganang kumain. Tuwing kakain sila, tahimik lang silang nakaupo sa mesa. Nakatingin lang sa pagkain na hindi niya man nila gusto. Pero dahil sa takot silang magreklamo sa kanilang tiyahin, kinakain pa rin nila kahit ayaw ng kanilang sikmura. Nagiging mas mahina ang katawan nila dahil sa kulang na nutrisyon, pero wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang sitwasyon na iyon. Ate, ano to? Bakit ito na naman ang ulam natin? Jumel, kumain ka na lang. Kung magre-reklamo ka, baka pagalitan ka na naman ni Tia. E paano ako kakain? Kung hindi naman mukhang pagkain nasa mesa natin. Hoy, kayong dalawa, parehang bulungan ninyo dyan. Bakit hindi pa kayo kumakain? Sino naman po sa tingin yung kakain yan? Bukod sa ulam na yung kagabi, parang kaning baboy na inihain lang sa mesa. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang hindi masarap ang luto ko? Sinangag yan. Bulag ka ba? Kayo palang nagluto niyan, Chang. Kaya pala parang kaning baboy. Buisit na bata ka ha? Anong karapatan mong laitin ang luto ko? Huli ka nga rito. Nang mabuti pa, isusubo ko mismo dyan sa bibig mong sinasabi mong kaning baboy. Ayan! Tikman mo! Chang! Hindi ba Chang, masarap? tama na po! Mabubulunan na Yan lang ang kapatid ko. nararapat sa kanya. Masyadong reklamador! Itigil niyo na to! Maawa kayo sa kapatid ko! Lumalaban ka na rin sa akin na babae ka! Hindi na tamang ginagawa niyo sa kanya. Masyadong matabilang dila ng batang yan. Paano hindi tatamaan sa akin? Nagsasabi lang naman po siya ng totoo. Kaya wag niyo kaming tratuhin na parang hayop. Napakabastos ng ugali ninyo. Ipinagluto ko na nga kayo. Magre-reklamo pa kayo! Ipinagluto? Chang, tingnan niyo nga po yan. Kung makakain pa yan. Ate, Jumel, pahingi po ako ng tubig. heto Jumel, uminom ka. Ay, napakaarte nyo. Kung alam nyo lang ang ginagawa ko, para ito sa inyo. Para sa amin? Ang alin? Ang tipirin kami sa pagkain? Hindi na po ata tama yun, Chang. Hindi mo na nga kami binibigyan ng tamang baon. Pati ba naman sa pagkain? Ganito rin ang gagawin nyo? Sumusobra na po kayo sa amin. Nasa krisis ang negosyo ninyo.
Ginagawa ko lang ang paraang magagawa ko para kahit papano maisaayos ang pamamalakad ng pera ninyo. May isa sa ayos ba talaga? O para makakuha ko... Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Aizen. Baka hindi lang si Jomel ang masaktan ko, pati ikaw na rin. Chang, hindi na po makatao ang ginagawa niyo sa amin. Hindi namin alam kung talagang ikabubuti namin yung pagtitipid ninyo. Bakit hindi kayo magsabi ng totoo? Manahimik ka! Wala kang alam. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Kung ayaw niyo ng pagkain, di wag kayong kumain! Tara na, Jomel. Pumasok na lang tayo sa kwarto. Mas matitiis ko pang magutom kesa pa kainin ako ni Chang ng mga nasa mesa. O di hala, sige! Pumasok kayo sa kwarto nyo. Tingnan natin kung hanggang saan kayo tatagal. Tingnan natin kung gaano katibay ang mga sikmura ninyo. Ang arte. Sinangag naman talaga to. Nagbigay si Loida ng sobrang daming trabaho kay Amalia. Ginawa niya ito para hindi makausap ang magkapatid. Alam niyang si Amalia lang ang nagbibigay ng lakas sa loob sa dalawang bata. Kaya gusto niyang ilayo ito sa kanila. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, tulog na ang lahat sa bahay. Mahimbing ang pagkakatulog ni Hazel sa kwarto niya. Hindi niya napansin na may lalaking dahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto. Walang ingay na tinakpan ng lalaki ang bibig ni Hazel. Buhat-buhat niya ang dalaga na tulog pa rin dahil sa sobrang pagod. Dinala nito si Hazel sa isang abandonadong koral sa liblib na bahagi ng lugar nila. Doon ay nagising si Hazel. Nagulat siya na nasa ibang lugar na siya. Nakatali na ang mga kamay niya at hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Mas lalo siyang natakot nang makita niya kung sino ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Nasaan ako? Bakit ako naririto? Nakatali ang mga braso ko. Diyos ko! Sinong nagdala sa akin dito? Hoy! Gising na palang maganda kong bisita. Mang Orlando, anong ginagawa niyo rito? At paano ako napunta sa lugar na to? Simple lang naman. Dinala ka rito sa kalagitnaan ng mahimbing mong pagtulog. Hindi ko man lang namalayan na dinala mo ako rito. Nahawakan mo ang katawan ko. Bastos ka! Alam mo, maganda ka sana eh. Kaya lang, suplada. Hindi ko tinatanong ang opinion mo tungkol sa pagkatao ko. Ang gusto ko hong malaman kung bakit mo ako dinala rito, hayop ka! Yan. Napakatalas rin ang tabas ng dila mo eh. Ang sakit mo magsalita. Anong pakialam mo? Pakawalan mo ako rito kung ayaw mong samain ka sa akin! Ayoko nga. Hindi pa ako tapos sa'yo eh. Gusto ko pang mag-enjoy. Teka, ang gagong ito. Naguhubad sa harapan ko. Diyos ko, may binabalak siya sa akin hindi maganda. Ayaw mo sa akin, di ba? Pues, sa gagawin kong ito sa'yo, siguro naman, gugustuhin mo na ako. Hindi ba? Magpapakamatay na lang ako kesa gustuhin ko ang isang matandang huklobang kagaya mo. Peh! Ganyan ang gusto ko. Palaban! Huli ko rito. Ano ba? Ano ba? Maawa ka sa akin! Itigil mo na yan!
Matapos mo akong duruan, magmamakaawa ka. Pasensya tayo. Pagbabayaran mo, panlalait mo sa akin. Akin na yun. Akin ka ngayong gabi. Itigil mo to! Ayoko! Huwag mong gawin sa akin to! Sige, pulag. Tingnan natin kung hanggang saan kang kaya mo. Tulungan niyo! Kung sino mong nakakarinig sa akin! Tulungan niyo! Walang makakarinig dito sa'yo. Tago ang lugar na ito. Kahit makailang ulit ka pa sumigaw. Walang tutulong sa'yo. Huwag niyong tulutang mangyarang kayo pang gagawin sa akin ng lalaking ito. Iligtas niyo po ako! Dito ko naamoy ang malansyang pagkatao ng lalaking yun. Dito, humanda ka sa akin. Pwisit! Anong ingay yun? Kidlat lang ba yun na tumama sa bubungan? Storbo! Nasaan ang flashlight ko? Parang may bumagsak sa bubungan. Kung sino man ang bagay na yun, kung ano man yun, nagpapasalamat ako. Nilubayan ako ng hayop na to. Nakakainis! Nasaan kang istorbo ka? Sinisira mong oras ng kaligayahan ko! Ano yan? Napakapangit ng itsura mo! Isang halimaw! Lumayo ka sa akin! Siya! Umalis ka rito! Hindi! Ako ang pulteriya niya! Umalis ako rito! Ayaw ka pumamatay! Teka, anong nangyayari? Umalis na si Mang Orlando. Basta niya na lang akong iniwan dito. Diyos ko, kailangan ko nang makawala dito. Tulong! Tulong! Pakawalan niyo ako rito! Pakiusap! Tulong! Ate Sel! Jumel! Nasaan ka? Ate! Si Jumel yun! Jumel! Nandito ako, Jumel! Tulungan mo ako dito! Jumel, dali! Tulungan mo ako! Hindi makapaniwala si Jomel sa nakita niya. Nakatali ang mga braso ng ate niya. Punit-punit ang mga damit nito. Mabuti na lang, dala niya ang jacket niya. Kaya natakpan niya agad ang ate niya. Bigla namang dumating si Aling Amalia. Dala ang payong. Mukhang hinahanap din niya si Hazel. Nag-aalala siyang lumapit sa magkapatid para tulungan silang makaalis ng lugar na iyon. Sabay-sabay silang naglakad pabalik sa bahay. Hinawakan ni Jomel ang ate niya sa isang braso habang si Aling Amalia naman sa kabilang braso. Tahimik lang si Hazel habang naglalakad. Pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang takot sa mga nangyari. Pagpasok nila sa bahay, iniupo nila si Hazel sa sofa. Kumuha si Amalia ng tubig para painumin. Ang babae, bantay na bantay naman ni Jomel ang ate niya. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari. Natatakot rin si Jomel na baka may ibang masama pang mangyari sa kanyang ate. Hazel! Iha! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa katawan mo, Iha? Ayos lang po ako, Aling Amalia. Nagpapasalamat po ako sa pagdating ninyong dalawa ni Jomel. Paano ka ba kasi napunta ron, ate? At anong ginagawa mo ron? Hindi ako nagpunta doon. Tinangay ako ng hayop na Orlandong iyon. Jomel, mas makabubuting makabalik na tayo sa bahay. Hayaan nating makapagpahinga ang ate mo dito sa kwarto niya. Aling Amalia, kung pwede hong ayoko muna mag-isa. Doon po ako sa kwarto ni Jomel matutulog.
Huh? Bakit sa kwarto ko, ate? Hindi tayo kasya sa kama ko. Meron namang malaking upuan doon. Pwede na ako ron. Ayoko sa kwarto ko. Lalong-lalo na kung mag-isa lang ako sa kwarto. Natatakot na ako. Sige po, ate. Sige na. Dali. Pasok na sa loob. Ayan na naman ang ulan. At saan kayo nang galing? Alanganin na ng oras ng gabi. Chong, si ate, sinundo namin sa labas. Sa labas? Anong ginawa mo ron? At bakit hindi mo tanongin ang magaling mong tauhang si Orlando? Inutusan ko siya na kunin ang mga kalakal na darating sa bayan. Paano siyang nadamay rito? Ang walang hiya niyong tauhan. Pinagtangkaan akong gahasain. Ang hayop na yon. Anong sinabi mo? Imposible yan! Anong imposible? Sa itsura pa lang ng lokong yun, hindi na mapagkakatiwalaan. Sinungaling! Hindi niya magagawa sa akin yun. Tapat sa akin si Orlando. Hindi niya ako magagawang lukohin. Kaya wag mo siyang pagbibintangan ng kung ano-ano. At may relasyon kayo ng gagong yon? Nagpapapasok ka ng immoral sa pamamahay ko? Wala kayong kwenta. Mas pinahahalagahan niyo ang taong yun kesa sa aming pamangkin ninyo. Manahimik ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi porket tagapamahala lang ako ng mga ari-arian niyo. Magagawa mo na akong sagot-sagutin ng ganyan. Punong-puno na ako sa iyong babae ka! Sige! Sige! Subukan mong madampian ni dulo ng daliri ng mga bata. Ikaw ang sasamayin sa akin! Ang matandang ito, nangangalit ang kanyang mga mata. Parang handa niya akong saktan. Anumang oras niya gustuhin. Hindi mo na kami pwedeng saktan lang. Sa Lloydang mangkukulam. Mananagot ka kay Aling Amalia. Mga walang utang na loob. Sige, palalampasin ko ang araw na to. Pero babalikan ko kayo. Hindi pa rito magtatapos ang lahat. Diyos ko. Ang akala ko, magagawa na naman niya kaming saktan. Hinding-hindi na niya magagawa yun. Akong bahala sa inyo. Hindi ako makapapayag na galawin kayo ni Lloyda. Dahil sa galit niya sa magkapatid, dumiretso si Lloyda sa opisina ng negosyo na binabantayan niya. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Orlando. Sobrang inis niya, kaya kumuha siya ng alak mula sa aparador. Binuksan niya ang bote ng brandy at inilagay sa kopeta. Ininom niya ang lahat ng laman nito sa isang lagok lang. Umaasa siyang kakalma siya pagkatapos niyang uminom. Pero mas lalo pa pala siyang naging galit. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng pintuan. May pumasok sa loob ng opisina. Nang tingnan niya kung sino, nakita niya si Orlando na papalapit sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Binato niya ng kopeta si Orlando sa sobrang galit. Nabasag ang kopeta. Tumama ito sa pinto. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Gulat naman si Orlando sa ginawa ni Lloyda. Hindi niya alam kung bakit siya binato ng kopeta. Nagsimula nang magalit si Lloyda kay Orlando dahil sa nangyari kay Hazel. Lloyda naman, bakit mo ako binato ng kopita mo? Balak mo ba akong patayin, ha? Walang hiya kang tamuho ka? Ang kapal na mukha mo magpakita sa akin rito? Matapos mo akong gaguhin? Teka naman, Ano? Lloyda my loves, bakit ka ba nagagalit? Ito na nga ako. Nakabalik na ako galing sa pinapatrabaho mo. Namiss mo ko agad, ha? Puisit ka, Orlando. Anong galing sa pinapatrabaho ko? Sinong niloloko mo, ha?
My loves, huwag ka na magtampo. Ano ba kasing kinagagalit Huwag mo akong my loves dyan! Matapos mong gapangin ang pamangking ko, dito ka ngayon maghuhugas ng kamay ng kasalanan mo? Sira ulo ka ba, ha? Ibinibigay ko naman sa iyong lahat. Bakit naman pati si Hazel na yun papatulan mo? Ito naman oh. Huwag mong pagsilusan yun. Napagtripan ko lang siya. Ang sama kasi ng tingin niya sa akin eh. Gusto ko lang turuan ng leksyon. Puiset! Dahil ba mas bata yung kaysa sa akin? Kaya gusto mong tikman? Oo naman. Kulubot na kasi at makunat na yung sayo. Hindi tulad nun. Sariwa. At mabango. Anong sinasabi mo? Anong ibinubulong-bulong mo, Orlando? Wala. Ang sabi ko, ang bango mo. Huwag ka nang sumimangot dyan. Lalo kang papangit niyan eh. Loko. Isang beses mo pang kantiin ang pamangking ko. Ako mismo puputol dyan sa kaligayahan mo. Huwag, my loves. Sige ka. Ikaw rin. Mawawalan ka. Eh di bali nang mawalan, kesa naman maagawan. Attorney Philip. May tao pala. Umalis ka na muna sa harap ko. Attorney, kanina pa ba kayo riyan? Medyo. Nakita ko lang naman ang pakikipaglampungan mo dyan sa kausap mo kanina. Attorney, bakit hindi mo lang kayo kumatok? Kailangan pa ba? Bukas ang pinto eh. Pasensya na. Ano bang dahilan at napakaaga nyo na nagpunta rito sa opisina? Marami-rami tayong dapat pag-usapan, Miss Lloyda. Naging malaking problema kay Lloyda ang pagdating ng abogado sa opisina niya. Ginawa niya ang lahat para makumbinsi si Philip na nasa mabuting kamay ang lahat ng ari-arian ng magkapatid. Pero binalaan siya ng abogado na hindi dapat magkamali. Kapag napatunayan na may mali sa ginawa niya, siya ang mananagot sa lahat. Nanatili si Lloyda sa opisina ng matagal para pag-isipan ang lahat. Natakot siya na baka may matuklasan ang mga abogado tungkol sa ginagawa niya. Kailangan niya mag-ingat sa susunod na mga hakbang niya. Samantala, sa bahay, habang tumatagal, mas napababayaan ang magkapatid ang kanilang sarili. Nagiging mahina na rin ang kanilang katawan dahil sa mga pinagdaanan nila. Kaya para palakasin ang pangangatawan nila, pinainom ni Amalia ng herbal na gamot at hindi nila alam may kakaibang sangkap pala ito na hindi pangkaraniwan. Isang hapon, naglalaro si Jomel sa labas ng bahay nila. Oops! Ayan! Nakuha ko na! Ipapasa ko to kay Berto! Diyan, mag-dribble ako! Papunta sa kabilang court! Oops! Hoy! Shoot! Sa pool! Hoy! Bata! Itigil mo nga yan! May ginagawa ako rito eh. Natatamaan ang bola mo tong inaayos kong mga paso. Malayo naman po ako eh. Hindi ko kayo matatamaan. Anong malayo? Tingnan mo nga kung saan bumagsak ang bolang tinapon mo. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Anong gusto mong gawin ko dyan sa bola mo, ha? Ganito ba? Teka! Bakit niyo binutas ang bola ko? Pasaway ka eh! Storbo ka sa trabaho ko! Ikaw! Sinira mo ang bola ko! Ang OA mo naman, bola lang yun. Mapapalitan mo yun. Mapera ka, di ba? Napakahalaga sa akin ang bolang yun. Ito ang kahuli-huli ang regalo sa akin ng papa ko. Binutas mo pa! Walang iya ka! Teka, ang mga mata niya, bakit biglang nagkakaganyan? Napakatalim kong makatingin. Namumula at parang
Handa na niya akong atakihin. Mananagot ka sa akin! Sinira mo ang bola ko! Huwag kang lalapit sa akin! Alis! Huh? Parang wala siya sa kanya sarili. Anong gagawin ko? Hindi ko naman siya pwede saktan. Mayayari ako kay Loida. Anong nangyayari ron? Bakit parang natatakot si Orlando? Hindi. Si Jumel! 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 Pagsisisihan mo ang pagsira ng bola ko! Huwag! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Jumel! Sandali lang! Itigil mo yan! Mananakot ka sa akin! Halika rito! Nababaliw na yung batang yan! Hawakan mo lang yung tanda! Baka kung anong gawin sa akin yan! Bitiwan mo ako! Halika rito! Jumel, tama na! Ano pang hinihintay mo? Kung ayaw mong abutan ka niya, umalis ka na! Aalis na talaga ako! Baka kung ano pang magawa sa akin ng batang yan! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Jumel, tama na. Itigil mo na yan. Ako ito, si Aling Amalia. Makakasakit ka na kung hindi ka hihinto sa pagwawala mo. Ikalma mo ang sarili mo, Jumel. Hindi na tama ang ginagawa mo. Pagbabayarin ko siya sa pagsira niya sa bola ko! Huling alaala sa akin ng papa ko to. Mananagot siya sa akin! Sige na, Jumel. Tama na. Kumalma ka na muna. Tama Regalo na. sa akin niya ang papa ko! Sinira niya! Wala nang bola ko! Huwag ka mag-alala. Sige na. Hahanap tayo ng katulad ng bolang yun. Huwag ka nang umiyak pa, ha? Sige na. Kumalma ka na. Sige po, Aling Amelia. Sige na. Pangako yan. Papalitan na lang natin ng bago. Salamat po, Aling Amelia. Elena, pagmasdan mo ang mga anak mo. Ganito ba ang pangarap mo sa kanila? Kasalanan mong lahat ito. Pinabayaan mo siyang lumaki. Kasama ang mga balasubas na mga taong ito. Nakakaawa sila. Nagsumbong si Orlando kay Loida sa biglaang pagbabago ni Jomel noon. Pinagtawanan lamang siya nito imbes na paniwalaan para mabaling sa iba ang takot na nararamdaman nito. Inutusan niyang magpunta sa bodega. Dinala niya roon ang mga papeles na matagal na nilang gustong itago. Hindi napansin ni Orlando na sinusundan siya ni Amalia. Maya-maya pa may nakalimutan siyang dalhin kaya bumalik siya sa loob. Iniwan niya na bukas ang pintuan ng bodega. Nakita ni Amalia ang pagkakataon kaya pumasok siya ng tahimik. Isa-isa niyang tiningnan ang laman ng kahon. Nakita niya ang isang envelope na may mahalagang papeles. Nakasulat doon ang malaking utang ni Loida. Agad niya itong kinuha at mabilis na umalis. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Loida. Humanda ka ngayon, Loida. Wala ka nang maitatago sa akin. Saan ka galing, Amalia? Diyan lang sa labas. Sa labas? Ano yung hawak mo sa likod? Parang envelope. Wala ito. Mga basura. Pinaglololoko mo ba ako? Basura pero niyayakap mo? Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Hindi ko to pwedeng ibigay sa kanya. Malalaman niya. Nakialam ako sa bodegang pinupuntahan ni Lando. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ibigay mo sa akin yan. Akin na! Wala ito. Chang, Aling Amalia, ano hong problema? May pinagtatalunan po ba kayong dalawa? Natong alalay mo,
Tinatanong ko lang naman kung ano yung hawak niyang envelope na yan sa likuran niya. Ayaw ipakita sa akin. Hazel, kasi... Chang, wag mo nang pakialaman yan. Sa akin yan. Pinahahawa ko lang sa kanya. Project ko yan sa school. Portfolios ko. Sabi niya sa akin kanina, basura lang. Mga lumang magazine po yan. Marurumihan ka lang, kaya ayaw niyang ibigay sa'yo. Ibinilin kong dalhin niya sa akin mamaya sa kwarto ko. Doon ko na lang gagawin ang project ko. Pasaway talagang matanda. Gamit ng amo mo, ibang idadahilan mo. Hindi ko naman kasi talaga alam kung ano ang laman ng mga ito. Hirap akong bumasa. Kaya naman pala. Kumuha ka na rin lang naman ng alila mo. Hindi pa marunong magbasa. Tia, wag niyo hong maliitin si Aling Amalia. She's the best. She's the best? Huh, ewan ko sa inyo. Sino nga kayo? Kailangan ko na makabalik sa opisina. If I know, makikipagkita lang siya sa lover niyang matanda. Hazel, salamat sa ginawa mo. Kung hindi dahil doon, hindi ko maibibigay sa'yo to. Aling Amalia, ano ho ba kasi yan? Nakuha ko to sa bodega. Importante ang laman nito. At alam kong kakailanganin mo ito. Ho? Pero, akala ko ho ba, hindi kayo marunong magbasa? Dahilan ko lang yun. Ano? Gusto mo bang basahin? Kayo na lang pong humawak muna niyan, Aling Amalia. Ayoko munang ma-stress sa mga yan. Marami na akong isipin sa eskwelahan. Ayoko munang dagdagan. Kung ayaw nyo, sige. Ako na munang hahawak. Babasahin ko ang file. Sa huli, sigurado ako meron akong matutuklasan dito. Unti-unting binuksan ni Amalia ang laman ng folder. Sa loob noon, nakita niya ang isang maliit na papel. May nakasulat doon na para bang note. Permado at pinatunayan na si Terso mismo ang nagsulat. Halos mapaluha siya nang mabasa niya. Hindi niya inaasahan na matagal na pala silang nilalaso ng palihim ni Loida. Parang sasabog sa loob ang galit niya. Kaya na mga oras na yun, pumunta siya sa opisina ng abogado ng anak niya. Hindi naman nila nakausap. Iniwan na lamang niya sa sekretarya ang envelope na hawak niya. Sa pagbalik niya sa bahay, napansin niyang bukas ang ilaw ng bodega. Kung saan niya nakuha ang mga files, hindi niya maiwasang tingnan kung ano ang nangyayari sa loob. Si Orlando. Anong ginagawa niya rito mag-isa? Kinakabahan ako sa pinapaligpit sa akin ng gamit dito ni Rode. Pakiramdam ko, may nakalimutan akong tingnan sa loob ng bodega nito. Ha? Ang monitor. Bakit ngayon ko lang naalala? Ang alam ko, gumagana ito nung gabing dinala rito mag-asawa. Bubuksan ko nga. Uy, gumagana pala ito. Napakaganda mo talaga, Elena. Kahit nasabihin mo may edad ka na, hindi pa rin kumukupas ang ganda. Walang iya ka, bitiwan mo ko. Walang hiya kang lalaki ka! Bitiwan mo ang asawa ko! Toy ko mga ganitong babae. Matatapang, mapuputi, at makinis. Huwag mo siyang hawakan! Kung sa aking kamay ka, huwag mong idamay si Elena dito! Ako na lang ang pakialaman mo! Ikaw? Anong mapapala ko sa'yo? Anong gagawin natin?
Huwag akong tanungin mo. Maghintay ka. Pupunta na siya rito. Nakakakingay na. Pwede mo po iso. Sabayan mo ko! Naawa na ako sa asawa ko. Panay ang hipo ng hayop na to. Ano ba? Kanina ka ba? Itigil mo yan! Huwag ka mang matakot. Kahit naman anong gawin mo, wala ka magagawa. Nakatali ka. Orlando, anong ginagawa mo? Umalis ka na nga riyan? Loko ka talaga. Sino ang tao ito? Bakit nagkatakip ang mukha niya? Mr. Tirso de Ocampo. Anong kailangan mo sa amin? Bakit kami naririto? Ayoko ng maraming paligoy-ligoy. Eto, pirmahan mo. Pirmahan? Ano to? Kasunduang magpapatunay na sa akin mo ipagkakatiwalang lahat ng yaman mo. Ipagkatiwala sa'yo? Sino ka para ibigay sa'yo ang lahat? Nababaliw ka na. May mga anak pa ako. Sila ang mas may karapatan kaysa sa'yong hindi maipakita sa akin ang tunay mong mukha. Orlando, ayaw nilang sumunod. Anong dapat gawin kapag hindi pumayag? Simple lang. Heto. Elena! Asawa ko! Hayop ka! Itigil mo yan! Ayaw mo makipagtulungan. Kaya sumunod ka na. Pumirma ka. Tirso! Ang mga bata! Ayaw pa rin mo pirmahan yan, ha? Elena, asawa ko! Itigil mo yung hayop ka! Ano pa kasing hinihintay mo? Pirmahan mo na kasi! Kung gusto mo pang mabuhay ang paslupang asawa mo! Huwag, Tirso! Pumirma ka na. Oo na! Pipirma na! Huwag mo lang saktan si Elena! Madali ka naman palang kausap. Orlando, ngayon na. Ngayon na talaga? Hindi ba pwedeng makaisa muna ako dito sa magandang asawa niyo? Pagnanasaan mo pa talagang babaeng yan sa harap ko. Gago ka ba? Ngayon na sabi! Masusunod! Ito! Inumin mo! Inom! Inom! Anong pinapainom mo sa kanya? Itigil mo yan! Walang iya ka! Ginawa ko ng gusto ninyo! Bakit pinahihirapan mo mga asawa ko? Elena! Elena! Nilason niyo ang asawa ko! Wala kayong mga awa! Mga hayop! Elena! Huwag kang mag-alala. Makakasama mo rin naman siya. Agad-agad. Ngayong nakuha ko na sa'yo ang kailangan ko. Orlando, isunod mo na rin siya sa asawa niya. Paalam, Ginoo. Heto, inumin mo! Mukhang may gusto pa siyang sabihin bago siya mamatay. Sige, magsalita ka ng huling habilin mo. Ito lang ang masasabi ko. Kung sino ka mang nagtatago sa maskarang mukhang yan, kung inaakala mong nagtagumpay ka na, nagkakamali ka. Nakakarindi ang boses mo. Mabubunyag ang lahat ng kasamaan mo at mananagot ka sa lahat ng ito. Tapusin mo na yan, Orlando. Ayoko na marinig ang sinasabi niya. Hindi mo makukuha ang lahat ng meron ako. Yan ang makatatandaan mo. Sa akin pa rin ang uling alakak. Ano bang ginagawa mo? Dalian mo na, Orlando! Oo na, ito na! Ito, inom! Ubusin mo! Huwag kang magtira! Inom! Tapos na ang maliligayang araw yun ni Elena. Tirso. Ayan na. Tapos na ang problema mo. Ano nang gagawin ko sa kanila? Iligpit mo ang bangkay nilang dalawa. Palabasin mo ang aksidente ang lahat ng nangyari. Na parang pinatay sila ng isang nakatatakot na halimaw.
Arigado, akong bahala. Ha? Nai-record pala ito ng mga monitor dito. Nang hindi ko napapansin. Akala ko, sira na ang mga recorder ng bodegan to. Mananagot talaga ako kapag nakita niya to. Mga hayop kayo. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa lahat ng ginawa nila sa anak ko. Walang hiya kang babae ka. Kung sino ka mang nagtatago sa maskarang yan, lagot ka sa akin. Ano yun? May narinig akong biglaang pagsara. Kung sino ka mga hayop ka, lagot ka sa akin. Ha? Buwisit. Mukhang hayop nga. Ay naku po, lokong pusa yan. Tinakot ako. Shoo! Malis ka rito! Istorbo ka! Ngingyaw-ngyaw ka lang. Kailangan mo pang kalampagin ang pinto. Ano nga bang gagawin ko? Ay, yung tape. Yung tape. Kailangan kong itapon. Baka may ibang tao pang makakita. Tatapo ko na. Yung pusa. Bakit parang biglang lumaki ang boses niya? Saan nagpunta yun? Diyos ko! Hindi ka pusa! Anong klaseng nilalang ka? Bitiwan mo ako! Kung hayop ako, mas hayop ka! Ang mukha ko! Kinalmot mo! Umalis ka sa amin! Diyan ka na! Ang sakit! Ang hapdi ng mukha ko! Buwisit! Saan nanggagaling ang pusang yun? Umalis si Orlando sa bodega na sugatan. Nagdurugo ang mukha. Hindi maintindihan kung saan nanggaling ang pusang iyon, kung bakit siya kinalmot ito. Napakahapdi ng mga gasgas sa mukha niya, kaya hirap siyang maglakad. Samantala sa bahay, naglalaro si Jomel ng bagong bolang binili ni Aling Amalia para sa kanya. Napakalakas ng pagkakadribble niya, kaya aksidenteng nakapasok ang bola sa kwarto ni Loida. Nahulog ito sa ilalim ng table niya. Pumasok si Jomel para kunin ang bola niya. Habang kinukuha, napalingon siya sa isang drawer na bahagyang nakabukas. Nakita niya mga nakausling litrato doon. Kinuha niya mga ito at tiningnan. Nagulat siya sa nakita niya. Kilala niya ang mga tao sa larawan. Maya-maya pa'y pumasok din si Hazel sa kwarto. Si Mama! Pati na si Papa! Jumel, ano bang ginagawa mo rito? Halika na, lumabas na tayo. Ate, tingnan mo. Sila Mama at Papa. Nakakaawa ang itsura nila. Para silang pinahirapan. Diyos ko, totoo nga. Ganito ba talaga silang natagpuan sa sasakyan? Ate, bakit ganito? Parang hindi ba sa aksidente lang nangyari kila Mama at Papa? Tingnan mo pong maigi oh. Parang may kung ano pang nangyari sa kanila. Bago bumangga ang sasakyan. Hindi ipinakita to sa akin ni Tia. Ate, alamin natin ang totoo. Nakakaawang sinapit nila eh. Tahan na, Jumel. Jumel? Hazel? Anong ginagawa niyo rito sa kwat? Chang, Ha? ano ho ito? Bakit hindi niya ipinakita sa akin ang lahat ng Akin ito? ang mga yan. Sinong nagsabi sa inyong pakialaman niyo ang mga gamit ko? Pinahirapan sila Mama at Papa.
Anong ginawa niyo sa Ano kanila? bang pinagsasasabi nyo? Jumel, tama na. Na-aksidente nga sila. Anong pinahirapan na sinasabi nyo? Hindi kami bulag, Chiang. Kung aksidente ang lahat ng yan, bakit ganyan ang pictures na nakatago dito sa drawers mo? Kuha yan. Nung na-retrieve yung bangkay nila sa sasakyan. Huwag mo akong Oo, gawin tama. Chiang, hindi tugma ang suot nilang damit sa suot nila nang matagpuan sa sasakyan. Ha? Imposible yan. Yan pa rin ang suot nila. Wala diyang nagbago. Puwisit na Orlandong ito. Sinabi ko nang wag akong bibigyan ng mga litrato. Napakabobo talaga. Chiang, iba ho ang litratong ito sa litratong pinakita mo sa akin nung pinauwi mo kami galing sa eskwelahan. Ipaliwanag mo nga sa akin ngayon. Ano ho bang totoo? Anong ibig sabihin nito, Chiang? Manahimik ka! Sa tono ng pananalita mo, parang pinagbibintangan mo na akong may gawa niyan sa kanila. Hindi nga ba, Chiang? Napakalakas po ng mga magulang ko. Nakapagtataka lang na bigla silang namatay nang dahil lang sa isang Yun aksidente. naman talaga ang nangyari. Bakit hindi mo yun mapaniwalaan? Sinungaling ka, Chang! Sinaktan mo sila mama at papa. Pinatay mo sila. Chomel, ano ba? Mamamatay tao ka, Chang! Ano ba? Tama na sabi! Orlando! Orlando! Halika rito! Jumel, halika na. Itigil mo na yan. Ikaw na bata ka. Kapag hindi ka pa tumigil, masasaktan ka talaga sa akin! Subukan mo lang, Chiang. Pati ako makakalaban mo. Tara na, Jumel. Kailangan na nating makaalis dito. Opo, ate. Orlando! Ang bagal mo! Nasaan ka na ba? Andito na ako, Loida! Saan ka ba galing? Pasensya na, Loida. Anong kailangan mo sa akin? Ang sakit ng mukha ko eh. Anong nangyari sa'yo? Wala. Wala ito. Huwag mo akong intindihin. Kumilos ka na. Ang dalawang batang yon, hulihin mo. Lagyan mo ng busa ng bibig. Oo. Halika dito! Teka, anong gagawin niyo sa amin, Chiang? Aray ko! Sige na, bilisan mo, Ang mga kamay Orlando! ko! Hulihin mo ng mga yan! Bitawan mo kami. Hindi mo na ako muling masisindak na bata ka! Huwag mong saktan ang kapatid ko! Hoy, ikaw babae! Maghintay ka! Isusunod kita sa batang to! Si Aling Amalia, kailangan kong puntahan. Siya na lang ang matatakbuhan namin. Hep! Saan ka pupunta? Dito ka lang sa akin. Pakawalan mo na lang kami, Chiang. Hayaan mo na lang kaming dalawa ni Jumel. Hayaan? Pagkatapos ano, ibubuking mong lahat ng lihim ko? Hindi ako papayag, Aisel. Hindi mo maitatago ang lahat ng katotohanan. Dahil ako mismo ang magbubunyag sa lahat ng ito. Hindi ako papayag. Kaya mananahimik ka hanggat nabubuhay ako. Orlando! Bilisan mo! Nauubos ng pasensya ko! Walang malay na nakaupo ang nakataling magkapatid. Wala silang alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Nakatali ang mga kamay nila. Hindi sila makagalaw ng maayos. Tahimik lang silang nakaupo sa sulok na nanlalamig at natatakot. Mahina na ang paghinga ni Aisel dahil sa takot. Hindi niya alam kung saan sila dinala ni Orlando o kung ano ang balak nito sa kanila. Si Jomel naman, umiiyak pa rin at nanginginig sa lamig. Ang bodega ay madilim at nakatatakot. Maya-maya'y narinig nila ang mga yapak na papalapit sa kanila. May taong paparating sa lugar na yun. Hindi nila alam kung sino ito at kung ano ang plano. Mas lalo pang nanginig si Jomel sa takot habang naghihintay kung sino ang darating. Nagtuloy-tuloy lang ang yapak hanggang tumigil ito sa harapan nila. Hoy! Kayong dalawa! Gising! Huwag kayong magtulog-tulugan dyan! Ayaw niyong magising ah! Teka nga! Ang lamig ng tubig!
Ano ba yan? Ate! Ang sakit ng ulo ko sa lamig! Jumel, ayos ka lang. Meron pa bang ibang masakit sa'yo? Ate! Salamat naman at nagising na kayo. Pinagod niyo ako. Tapos tutulugan niyo lang ako. Walang hiya ka, Orlando! Tingnan mo ginawa mo sa kapatid ko! Huwag kang ang OA. Nilalamig lang yan. Nilalamig? Bulag ka ba? Nag-hysterical na siya! Pakawalan mo ako rito! Ayoko sa lugar na to! Jumel! Pakawalan mo ako! Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Oh, Diyos ko! Jumel! Pakawalan mo ako rito! Jumel, tama na! Jumel, itigil mo na yan! Ano ba? Ako ito! Ang ate Hazel mo! Naririnig mo ba ako? Diyos ko! Ngayon ko lang nakita ng ganito si Jumel. Bakit siya nagkakaganito? Ayoko sa'yo! Manahimik ka na dyan! Ayoko sa'yo! Loko ka! Kinagat mo ang balikat ko! Jumel! Ayaw mo akong bitawan, ha? Ito siya! Lokong bata ka. Para kang hayop. Ang sakit ng ginawa mo. Bakit mo siya sinaktan? Ikinagat niya ako eh. Hindi ko pa ba yung sasaktan? E di ako naman ang namatay. Niligtas ko lang ang buhay ko. Tabi! Jumel! Jumel! Gising! Malahimik ka dyan! Sinaktan niya ako eh. Dadagdagan mo pa, ha? Gusto ko lang masigurong buhay pa siya. Napakalakas ng paghampas mo sa kapatid ko! Jumel! Gising! Jumel! Huwag mo nang intindihin yan. Natutulog lang yan. Halika! Kinakalagan niya ba ako? Pagkakataon ko na to para makatakas. Pakibilisan, Mang Orlando. Titingnan ko kalagayan ng kapatid ko. Sandali lang naman. Ang bango mo talaga. Ano bang ginagawa mo? Kalagan mo na sabi ako eh. Maglalaro muna tayo. Kung kakalagan kita, makakakilos ka ng maayos. Kaya, ganyan ka lang. Ano ba? Hayop ka! Bagay talaga kayo ng tiyahin ko. Isang kriminal. Kalaguyo ng isa pang kriminal. Pweh! Laitin mo na ako't lahat. Huwag mo lang madamay-damay dito si Loida. Parurusahan kita sa kapangahasan mo. Hetong bagay sa'yo. Sinikmuraan mo. Aray ko. Papatayin na rin naman kita. Kaya, pakikinabangan muna kita. Huwag. Itigil mo to. Napurnada tayo nun. Kaya ngayon, itutuloy na natin. Jumel, kumising ka na dyan. Tulungan mo ako, Jumel. Jumel. Ate! Jumel, tulong. Jumel, tulong. Jumel. Hinang-hina si Jomel. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala ang lakas niya. Gusto niyang tulungan ang ate niya, pero hindi niya magawa. Pinipilit niyang igalaw ang mga braso at binti niya, pero walang nangyayari. Iaangat na sana niya ang ulo niya nang mapatingin siya sa kaliwang bahagi ng bodega. Nagulat siya sa nakita niya. May isang figurang nakatatakot na nilalang doon. Agad siyang umiwas ng tingin dahil natatakot siyang tingnan ito ng diretso. Nakita niya na unti-unting lumalapit ang nilalang na yun kay Hazel. Gusto niyang sumigaw para balaan ang ate niya, pero wala siyang lakas. Nanginginig siya sa takot
Habang pinanunood ang nangyayari, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para makatulong sa ate niya sa sitwasyon na iyon. Ate, Nabitin ako noon. Hindi na ako papayag na ulit pa yun. Akin ka ngayong gabi. Dahil mo siya! Anong klaseng nilalang ka? Isang aswang! Bitiwan mo ako! Paano nagkaroon ng aswang dito? Tulungan niyo po kami! Jumel! Bitaw! Bumangon ka na riyan! Bitaw! Kailangan mo na ako, Jumel! Babayaran mo ang lahat ng lahat ng ginawa mong kasalanan at pupunahin kita! Ang mga mata niya, natatandaan ko siya. Siya yung nakita ko nun sa kural. Anong sinasabi mong kasalanan? Pero sino ka ba talaga? Di ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Humanda ka sa akin! Siya! Ang sikmura ko! Wala kang awa! Tapos ka na! Ang langsa ng lamang loob mo! Singlangsa ng pagkatawa! Diyos ko, pinatay ng aswang na yung si Orlando. Jumel, ano ba? Alam kong gising ka na, Jumel. Bumangon ka na riyan. Nasa panganib na tayo, Jumel. Gising! ate, Jumel, ano pang hinihintay mo dyan? Kalagan mo na ako. ha? Ano nangyari? Yung Lando, nasaan siya? Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan nating makatakas dito. May aswang sa bodegang ito. Bilisan mo ng pagkalag sa tali ko, Jumel. Dali. Oo, ate. Dali! Takbo! Baka tayo nang isunod ang aswang na yan! Ganito rin ang nangyari nung muntikan akong gasain ni Landong yun. Sino ba siya? Ba't bigla na lang siyang lumitaw dito? Ate, biglang nawala sa likuran natin ang halimaw. Tingnan mo. Bangkay lang nung lalaka na iwan. Huwag ka ng maraming tanong. Tulungan mo na lang akong buksan ang mabigat na pintuan ng bodegang ito, Jumel. Baka maabutan niya tayo at bigla na lang tayong atakihin. Lord, iligtas mo po kami. At saan kayo pupunta na dalawa? Chang? Natigilan ang magkapatid sa pagdating ng kanilang tiyahin. May hawak itong baril na nakatutok sa kanilang dalawa. Wala silang nagawa, kundi mapaatras pabalik sa bodega. Gulat si Loida sa pagpasok niya sa loob. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Bulagta at duguan na nakahandusay ang walang buhay na si Orlando sa sahig. Maluha-luha si Loida sa kanyang nakikita. Ipinagtataka niya kung paano napatay ng dalawang batang ito ang kanyang pinakamamahal na tauhan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng mga bata na saktan si Orlando ng ganun-ganun na lang. Sa tingin niya, imposible kaya na kaya nilang gawin iyon. Pero nakita niya ang bangkay ni Orlando sa harapan niya. Walang ibang tao sa bodega kundi ang magkapatid. Kaya sa tingin niya, sila ang may gawa ng lahat. Anong ginawa niyo sa kanya? Paano niyo siya nagawang saktan ng ganyan? Ate, lagot na. Sobrang galit na ni Chong. Chang, pakiusap. Ibaba niyo po ang hawak niyong baril. Delikadong makalabit niyo yan sa amin. Sagutin niyo ang tanong ko! Sino ang pumatay kay Orlando? Chang, hindi ho kami. Wala kaming ginawa sa kanya. May aswang na pumatay sa kanya. At naririto yun sa loob. Pabayaan niyo na po kaming makalabas dito, Chang. Nandirito sa loob ang aswang. Baka kami naman ang sunod sa saktan niya. Pinaglololoko niyo ba ako? Walang aswang rito. Kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito.
Pinatay niyo si Orlando! Paano namin gagawin yun? Wala kaming kakayahang gawin yon. Ate, walang magagawang pakikiusap natin kay Chang. Takasan na lang natin siya. Delikado. Wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Baka kung maputukan niya tayong dalawa. Huwag niyo akong paglalaroan. Bakit niyo pinatay si Orlando? Hindi namin pinatay si Orlando, Chang. Wala kaming kakayahan. Sinungaling! Kayo lang ang kasama niya rito. Manang-mana talaga kayo sa inyong ina! Nahihibang ka na, Tia. Mas inaalala mo pang taong yun kesa sa amin. Mga pamangkin mo kami. Pero kung ituring mo kami, parang hindi mo kami kadugo. Napakasama ninyo! Pamangkin? Hindi ko kayo kinikilalang mga pamangkin. Ang anak ng hampas lupa kong bilas. Si Mama ho ba tinutukoy niyo? Hindi ampas lupa si Mama. Huwag mo siyang laitin. Wala nga pala kayong alam. Ang inyong pinakamamahal na ina ay isang hampas lupang napulot lang ni Tirso sa kagubatan. Pinakasalan dahil sa kalandian niya. Simula nang ipagbuntis ka ng babaeng yon, lahat ng bagay na dapat mapunta sa akin, ibinigay sa kanya nang namayapa akong ama. Mas minahal niyang babaeng yon, pati na ang apo niya, kesa sa aking panganay na anak niyang babae. Magkapamilya ho tayo, Tiang. Bakit hindi niyo na lang ho tanggapin ang bagay na yun? Patay na sila Mama at si Papa. Ikaw na lang ang natitira naming pamilya. Dapat inaaruga mo kami. Dapat hindi niyo kami sinasaktan. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi magbabago ang katotohanan. Inagawan niyo ako ng aking karapatan. Mga salot! Basta na lang kayo lumitaw sa buhay naming magkapatid. Sa akin dapat lahat ng atensyon. Ang lahat ng yon, inagaw ninyo! Ayusin na lang ho natin ito, Tiang. Para wala na Wala ho tayong tayong gulo. dapat ayusin! Wala na rin naman kayong pakinabang sa akin. Papatayin ko na kayo. Tulad ng ginawa ko sa mama at papa ninyo. Lumabas rin ang totoo. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Napakahayop mo. Trinato ka ng maayos ni Papa. Tapos, ganito lang ang igaganti mo. Kahit magreklamo ka pa, huli na ang lahat. Mamamatay na rin kayo, katulad nila. Ate, yung aswang, Ano? nasa likuran ni... Magdasal na Tiyan. kayo. Anong gagawin natin? Diyos ko, tama ka. Hindi ko alam kung sino talagang puntirya niya. Pero sigurado ako, Katapusan nyo na. aatake na siya anumang oras. Ate, kikilos na ako. Hindi na ako basta tutunga nga lang. Jumel, wag! Tumigil Walang ka! makakataka sa inyo. Ang binti ko! Binalaan ko na kayo. Pero matigas pa rin ang ulo ninyo. Ate, tingnan mo ang aswang! Ngayon... Lagot ka sa akin, babae ka! Ha? Sino ka? Mamamatay ka. Tulad ng ginawa mo sa anak ko. Ang balikat ko! Bitiwan mo ako! Nagkakalamit niyang gatilyo! Tumayo ka na, Jumel! Wala nang kontrasisya! Pinatay mo na ang anak ko. Papatayin mo rin ang mga ako. Hindi na ako makakapayag. Siguro ako. Jumel, tulungan mo kung isarado ang pinto. Kailangan natin silang ikulong sa loob. Pero ate, yung aswang, parang namumukhaan ko siya. Tumahimik ka na! Hindi ito ang oras para makipaglokohan. Tayo na! Isusunod na tayo niyan! Hindi natin siya kilala! Pero ate, Makinig ka na lang pwede! Hanapin natin si Aling Amalia. Siya na lang ang tanging makakatulong sa atin. Hindi natin kayang nilalang na nasa loob. pero ate si Aling Amalia, siya mismo ang nakita ko. Buhay ng anak ko ang nawala. Mas masahol pa sa kamatayan
ang gagawin ko sa'yo! Ito na ang katapusan ng pagkikinggaman mo! Bumalik ang magkapatid sa kanilang bahay. Iniwan si Jomel sa salas dahil sa tama ng bala sa binti niya. Sinubukan namang hanapin ni Hazel si Aling Amalia sa buong bahay. Umaasa na matutulungan sila nito. Pero wala siyang nakitang Amalia kahit saan. Kinabahan si Jomel dahil hindi mawala sa isip niya ang mukha ng aswang na nakita niya sa bodega. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat. Pero hindi niya makalimutan ang malinaw na mukha nito. Maya-maya'y narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis sa hindi kalayuan. Nakarating ito sa tapat ng bahay nila. Bumaba mula doon ang abogado. Hindi ito makapaniwala sa nakita niyang itsura ng magkapatid. Puno ng takot at sugat ang dalawa. Mga bata, ano nangyari dito? At bakit ganyan ang mga itsura nyo? Mahabang kwento, attorney. Kung alam niyo lang ang mga nangyari. Ang tsaloyda nyo, nasan? Nasa loob po ng bodega. Ano? Bakit siya naroon? Siya ba ang may kagagawan kung bakit ganyan ang itsura nyo? Hindi po namin alam kung anong lagay niya ron. Isa lang ang natitiyak ko. Siguradong sugatan nito at mahina na. Salamat sa impormasyon. Sana lang buhay pa siya. Alam ko ng lahat ng kasalanang mga ginawa niya. Salamat sa mga papeles na dinala niyo sa opisina ko. Papeles na dinala sa opisina niyo? Teka, sinong may gawa nun? Hindi ko alam papunta sa inyo. Ano? Kung ganon, totoo nga ang sinabi sa akin ng aking sekretarya. Isang matandang babae ang nagdala nun sa akin. Paano niya ako nakilala? Ate, si Aling Amalia yun. Siya lang ang tayong makakagawa nun. Kakaiba talaga siya sa lahat. Salamat sa kanya. Makakasuhan na ang tsaloyda nyo. Teka, nasan si Aling Amalia? Mula nang may mangyari sa bahay, wala na siya. Bakit hindi na siya sa atin nagpakita? Si Aling Amalia, may lihim siyang tinatago sa amin. Mga bata, dito na lang kayo. Kami na ang bahala sa tsaloyda ninyo. Men, tara na. Doon tayo sa bodega. Matapos mapuntahan ni Philip ang lugar na pinangyarihan, tuluyang sinampahan ng kaso ang kanilang Tia Loida. Patay na rin si Orlando, kaya ipinalibing na lamang nila ito. Ginawa nila ang lahat para mailihim ang nakatatakot na nangyari sa bodega noon. Sa gabay ni Philip, si Hazel na ang humawak ng kanilang mga ari-arian. Tuluyang nabawi mula sa mga illegal na transaksyon ang kanilang mga properties. Nakabalik din sa dati ang buhay ng magkapatid. Malayo sa pang-aabuso at pananakit na naranasan nila. Si Aling Amalia naman, tuluyan ang lumayo at hindi na muling nagpakita sa magkapatid. Ayaw niyang ipaalam sa mga bata ang totoong katauhan niya at ang lihim tungkol sa kanilang ina. Tapos na ang misyon niya. Naipagiganti niya na ang ginawa ni Loida sa anak niyang si Elena. Masaya na lamang itong bantayan ang kanyang mga apo sa malayo. Makita lang niyang malusog ang mga ito. Masaya at walang nananakit sa mga ito. Panatag na siyang magtago sa hindi nila alam na lugar. Tahimik at nagsimula ng maging normal ang buhay ng magkapatid. Sa huli, natutunan nila na hindi lahat ng tumutulong ay may masamang balak.
hindi lahat ng kapamilya ay maaasahan. Minsan, ang ibang tao pa ang magliligtas sa iyo sa mga taong dapat sana'y nag-aalaga sa iyo.